Samantala, sa mga oras na ito ay inaasahang nasimulan na ang road reblocking ng DPWH sa 14 na lugar sa Metro Manila. At live via GMA Traffic System, silipin po natin ang daloy ng trapiko ngayon sa ilang pangunahing lansangan. Unahin po natin ang EDSA Balintawak. Ang nasa kaliwa po ay mga sasakyang papunta sa North EDSA. Sa kanan naman po yung mga sasakyan patungong monumento. Kita natin ay medyo malaya pa kung nakakagalaw itong mga sasakyan. At sa EDSA Cubao naman po tayo, ang nasa kaliwa, ibang-iba ho rito. Ang northbound lane o yung papuntang monumento, masikip po ang daloy ng trapiko pero gumagalaw po ng bahagya. Ito namang nasa kanan, ang southbound o yung mga papuntang Mandaluyong, Makati, mas malayo ho nakakagalaw ang mga sasakyan dyan po. Ngunit medyo nagbe-build up na po ang trapiko dyan. At ito po ang lagay ng trapiko sa EDSA Ortigas. Nasa kaliwa ang mga papuntang Mandaluyong, Makati. Malayang-malaya ho, maluwag ang daloy ng trapiko. Walang problema po dyan. Pero ang nasa kanan naman, ang mga patungong Cubao. Ayan po, medyo bumper to bumper na rin ang traffic. Lunsod nga ng long weekend na maraming pamilya po ang mag-take advantage po dito sa napakahabang weekend natin. Simula ngayong hating gabi, isang lane ang isasara sa trapiko sa mga sumusunod. Southbound lane ng EDSA Trinoma, North Avenue malapit sa Veterans Hospital, Commonwealth Avenue sa bahagi ng Philcoa, Sergeant Rivera C3, Commonwealth Evergotesco, gayon din po sa Congressional Avenue sa pagitan ng Visayas at Mindanao Avenue. May reblocking din sa EDSA Ayala southbound sa inner lane ng Osmeña Highway sa Don Bosco, EDSA Magallanes, pati na po sa EDSA Balintawak Monumento, Espanya at sa northbound lane ng EDSA Corinthian. Paalala naman po ng MMDA, suspendido ang number coding sa Lunes at Martes. Sa ibang balita, inabswelto ng Muntinlupa RTC sa kasong droga ang dalawa sa tinaguriang Alabang Boys. Paliwanag po ng korte, hindi inalaga ang mabuti ng prosecution ng ebidensya laban sa mga akusado. Saksi si Ivan Mayrina. The presumption of regularity should bow down to the presumption of innocence of the accused. Hence, the two accused, Brodette and Joseph, should be, as it is hereby, acquitted of the crimes here in charge for illegal selling and possession of dangerous drugs. Wherefore, matapos ang 3 taon, pinayagan ng makalaya ng korte sina Richard Brodette at George Joseph, dalawa sa binansagang Alabang Boys, mga anak ng mayayamang pamilya na di umano isangkot sa pagtutulak ng droga. How do you feel 3 years after? All the glory be to God. Of course, we're happy. Very much happy. Basta they're free, that's all we are. Sa operasyon ng PIDEA noong September 2008, nahuli sa Ayala, Alabang si Brodette na nagpasa raw ng 60 tabletas ng ecstasy kay Joseph. Naaresto naman si Joseph matapos siya magbenta sa isang PIDEA agent na nagpanggap na buyer. Pero batay sa 46 na pahinang desisyon ni Muntinlupa RTC Judge Juanita Guerrero, bigo ang prosekusyon na mailatag lahat ng link sa chain of custody ng ebidensya. Ibig sabihin, hindi raw naalaga ang mabuti ang mga ebidensya bago makarating sa husgado. Noong September 20, 2008 kasi, kasama sa mga ipinresenta sa media, bandang alas 2 ng hapon ang ilang ebidensyang droga laban sa Alabang Boys. Pero hindi matukoy ng kustodya ng PIDEA kung anong nangyari sa ebidensya mula alas 12 ng tanghali kung kailan nila ito nahawakan hanggang noong alas 2 ng hapon. Nakatulong sa amin actually yung media kasi nag-press conference yung PIDEA at sa pagpakita nila ng ebidensya, hindi nila na-explain, hindi nila pinakita kung paano pumunta doon ng drugs, sino nagdala doon galing sa laboratory. We thank the Lord, we thank the Honorable Judge that justice was served today. Ayon pa sa korte, hindi raw iniharap ng prosekusyon sina dating PIDEA Director General Dionisio Santiago at Major Ferdinand Marcelino na siyang nagpresenta ng mga ebidensyang droga sa naturang press con. Alas 4 ng hapon kanina, masayang lumabas ang kulungan sina Brodette at Joseph. Plans, no plans, just rest. Bye-bye. Basta we'll plan as we get along. We just want to be with him. Bukod kina Brodette at Joseph, kasama rin sa tinaguriang Alabang Boy si Joseph Tecson na dinidinig pa rin ang kaso sa Quezon City RTC. Bagamat aminadong malaking dagok ito sa kanilang moral, iginagalang naman daw ng PIDEA ang desisyon ng korte. Hopefully, we can learn a lesson from this and perhaps improve the system, the training at PIDEA. Si dating PIDEA Director Dionisio Santiago nire-respeto rin ang desisyon ng korte pero hindi na itago ang pagkalungkot. Is there any choice for people like us?
Nandiyan na yun eh. Hindi mo nga sabi ko you respect the court. Sinabihan ko, talo ka, okay. Better luck next time. Si Justice Secretary Laila De Lima naman, pag-aaralan daw kung ano naging pagkukulang sa panig ng prosekusyon nang di ma-dismiss ang mga kaso dahil sa teknikalidad. Siyempre, kami prosecutors kami ang prosecution. We always target conviction. So kung ganyan ng mga na-acquit, so we don't really feel right about it. And we in fact feel bad about it. So titingnan ko. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Isang pari sa Butuan City inireklamo ng panggagahasa ng isang dalaga. Hurricane Irene hinagupit ang ilang lugar sa Bahamas. At ilang pamilya sama-sama nagbonding sa pagsimula ng long weekend. Wag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.